Ninanakaw nila ang lahat, ang aking tahanan, ang aking dignidad, at ang aking 20 taong sakripisyo. Habang nagpapakasasa si Danilo at ang kanyang kabit sa perang pinagpawisan ko, walang awa siyang dumura ng mga salitang nagpalugmok sa aking pagkatao. Ngunit hindi niya alam, ang mismong inang nagluwal sa kanya ang mag-aabot sa akin ng sandata. Oras na para bawiin ang akin, hanggang saan aabot ang aking pagbangon. Wala na siyang silbi, Stella. Amoy bawang at panggisa na lang lagi ang asawa ko. Mukha na siyang matandang manang na pambahay. Huwag mo na siyang intindihin dahil naisanla ko na itong bahay para sa kinabukasan nating dalawa. Hayaan mo siyang mabulok sa kusina. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa likod ni Clarissa. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakangangang pinto ng opisina ng kanyang asawa. Hawak ng kanyang 2 kamay ang isang mamahaling polo na gawa sa sutla na ginugulan niya ng halos kalahating oras upang maingat na maplansa ang bawat lukot. Sa kanyang kanang braso ay namumula pa ang isang sariwang paso na nakuha niya mula sa pagmamadali niyang lutuin ang paboritong kare-kare ni Danilo. Ang init ng kanyang balat na napaso ay walang sinabi sa tindi ng lamig na unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang sutlang polo ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, pababang lumapag sa malamig na sahig na gawa sa kahoy na parang isang lantang dahon na nawalan ng buhay. Parang may isang hindi nakikitang kamay na malakas na dumagan sa kanyang dibdib. Mahigpit na pinipiga ang kanyang mga baga hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng hininga. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi ng napakadiin hanggang sa malasahan niya ang init ng sariling dugo. Ginagawa ang lahat upang pigilan ang matinding pighati na pumupunit sa kanyang kaluluwa. Sa pamamagitan ng siwang ng pinto, nakita niya ang mukha ni Danilo na naliliwanagan ng screen ng laptop. Nakangiti ang kanyang asawa, isang tamis at lambing na halos isang dekada na nitong ipinagkakait sa kanya, habang nakikipag-usap sa isang kabataang babae na may makinis na balat at mapupulang labi. Malapit na, babe. Kailangan ko lang muna ayusin yung malaking utang ko kay Sir Mateo. Tapos malaya na tayo. Ako na ang bahala sa matanda. Dagdag pa ni Danilo, bakas ang matinding kaba sa kanyang mukha nang mabanggit ang pangalan ng lalaking iyon. Napaatras si Clarissa. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang nagbabadyang bumagsak. Ngunit pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang hindi ito kumawala. Naglakad siya pabalik sa kusina, ang lugar na itinuring niyang sariling kaharian, na ngayon ay nag-aanyong isang madilim na selda. Gumuho ang kanyang mga tuhod at napasalampak siya sa malamig na marmol na sahig. Ang bawat sakripisyo, ang bawat walang tulog na gabi sa pag-aalaga noong nagkasakit ang asawa niya, ang bawat pagtitipid niya para sa pamilya ay nagdaan sa kanyang isipan na ngayon ay nauwi lamang sa amoy ng bawang at kawalang halaga. Ngunit sa gitna ng pagkadurog ng kanyang puso, isang matinding pagnanasang mailigtas ang natitira niyang dignidad ang biglang sumibol. Pinilit niyang itayo ang kanyang nanghihinang katawan. Nagtungo siya sa silid tulugan ng mga bisita at hinila mula sa ilalim ng kama ang isang lumang maleta. Walang pag-iisip niyang isiniksik doon ang ilang pirasong kupas na damit at mahahalagang dokumento. Kailangan niyang umalis. Hindi siya maaaring manatili sa isang bahay na lihim na ipinagbili ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Bit-bit ang mabigat na maleta, naglakad siya patungo sa pintuan palabas ng bahay. Ngunit bago pa man niya maabot ang pinto, napansin niya ang isang bulto na tahimik na nakatayo sa gitna ng madilim na sala. Ang sinag ng buwan na tumatagos mula sa bintana ay naglantad sa anyo ni Doña Beatriz. Ang matandang ina ni Danilo ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang lumang kahon na gawa sa makintab na kahoy
na nakadikit sa kanyang dibdib. Ang mga mata ng matanda ay nakatitig ng diretso kay Clarissa, nagtataglay ng isang kalungkutang mas malalim pa sa karagatan sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo. Isang katanungan ang umaling-awngaw sa isipan ni Clarissa na tila humihinto sa pag-ikot ng mundo. Paano siya tatakas sa isang bangungot kung ang mismong inang nagluwal sa kanyang asawa ay nakatayo sa tanging pintuan patungo sa kanyang kalayaan? Hindi hinayaan ni Doña Beatriz na humakbang palabas si Clarissa. Ang kanyang mga kamay, bagaman tuyot at nanginginig dahil sa katandaan, ay may taglay na lakas na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Marahan niyang hinila ang braso ni Clarissa pabalik sa loob ng sala, palayo sa pintuan na naghihiwalay sa kanila sa kalayaan at sa mundong puno ng pananakit. Isinara ng matanda ang pinto nang walang anumang ingay, sapat lamang upang muling mabalot ng katahimikan ang paligid. Inakay niya si Clarissa patungo sa sofa. Doon, gamit ang dulo ng kanyang panyo na amoy sampagwita at pulbos, maingat niyang pinahid ang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos mula sa mga mata ng kanyang menugang. Walang anumang salitang namutawi sa kanilang mga labi sa loob ng ilang minuto. Ngunit ang bawat haplos ni Doña Beatriz sa pisngi ni Clarissa ay nagsasabing nararamdaman niya ang bawat hapdi at bawat bitak ng puso nito. "Clarissa, anak, huwag kang aalis." Basag ni Doña Beatriz sa katahimikan. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng determinasyon. "Huwag kang susuko ng dahil lang sa kawalang hiyaan ng aking anak." Napatingin si Clarissa sa matanda. Ang kanyang mga labi ay nangangatog. "Nay, narinig ko po siya. Ipapamigay niya ang lahat. Ang bahay na ito, ang pinaghirapan nating lahat, itatapon niya lang para sa babaeng yon. I feel so worthless, inay. Parang basahan na lang ako na pagkatapos gamitin ay itatapon sa tabi." Yumuko si Doña Beatriz at dahan-dahang binuksan ang kahon na gawa sa makintab na kahoy na naroon sa kanyang kandungan. Mula sa loob, kinuha niya ang isang makapal na sobrang kulay kape. "Alam ko ang lahat, Clarissa. Alam ko ang tungkol sa mga utang niya, sa sugal, at ang ugnayan niya sa mga mapanganib na tao tulad ni Mateo." Pag-amin ng matanda, habang ang bakas ng matinding hiya ay mababanaag sa kanyang mga mata. "Ikinahihiya ko na nagmula sa aking sinapupunan ang isang lalaking walang dangal. Kaya bago pa man niya maisipan ang masamang balak na ito, gumawa na ako ng hakbang." Inabot ni Doña Beatriz ang sobre kay Clarissa. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupa at ng kanilang tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa nang makita ang kanyang pangalan bilang tanging may-ari ng lahat ng ari-arian, na may lagda at tatak ng abogado mula pa noong nakaraang buwan. Inisanla na ni Danilo ang bahay na ito gamit ang mga pekeng papel, pero hindi niya alam na wala nang bisa ang mga hawak niya. Paliwanag ni Doña Beatriz, "Isinaling ko na ang lahat sa pangalan mo dahil ikaw ang tunay na nag-alaga sa tahanang ito. Ikaw ang nagtanim ng bawat halaman, nagpakintab ng bawat sahig, at nagbigay ng init sa pamilyang ito. Hindi ko papayagang makuha ito ng kahit sino, lalo na ng isang anak na hindi marunong rumespeto sa kanyang asawa." Di umiling si Clarissa, ang kanyang puso ay bumibilis ang pagtibok na tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. "Pero nay, utang na loob ko po ang lahat sa inyo. Hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Anak niyo po si Danilo." "Anak ko siya, pero tao ka, Clarissa. Isang tao na may dignidad." Mariing tugon ng matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Clarissa at isinagawa ang isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo para sa kanila. Kinuha ni Doña Beatriz ang kamay ni Clarissa at itiniyak ito sa sarili niyang noo. Isang baligtad na pagmamamano na nagpapakita ng pinakamataas na paghingi ng tawad at pagkilala sa halaga ng kanyang manugang. Sa sandaling iyon, ang bigat ng pagkatao ni Clarissa ay tila muling nabuo. Ang kanyang pagkadurog
ay napalitan ng isang bagong usbong na pag-asa. Lumipas ang gabi sa ilalim ng mabigat na katahimikan ng paghahanda. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng kusina, ngunit hindi nito dala ang init na inaasahan. Pumasok si Danilo sa silid na may suot, na mapalinlang ng ngiti, tila walang anumang nangyari kagabi. Humigop siya ng kape at tumingin kay Clarissa ng may halong panunuya. "Clarissa, pack your things na," sabi ni Danilo sa tono na tila nag-uutos lamang ng ulam. "I have bad news. Na-seize na ng bangko ang bahay dahil sa ilang failed investments ko. We need to move out by the end of the month. Don't worry, I found a small apartment for us." Naramdaman ni Clarissa ang hapdi ng kasinungalingan sa kanyang pandinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig sa takot. Dahan-dahan niyang isinuksok ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang apron, kung saan maingat na nakatiklop ang dokumentong nagpapatunay na siya ang tunay na reyna ng tahanang iyon. Tiningnan niya ng diretso si Danilo sa mga mata. Ang kanyang paningin ay kasing talim ng mga balingkinitang bakal. "Sa tingin mo ba, Danilo, ay ganoon kadali akong mawawala sa buhay na itinayo ko?" Tanong ni Clarissa sa isang boses na napakakalmado ngunit punong-puno ng panganib. Napahinto si Danilo sa paghigop ng kape. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho habang tinititigan ng kanyang asawa na parang nakakakita ng isang estranghero. "Anong sinasabi mo? I told you, wala na tayong magagawa. Move out or we'll be thrown out." Sa ilalim ng mesa, ang mga daliri ni Clarissa ay mahigpit na nakakapit sa papel ng titulo, ang tanging bagay na magpapabagsak sa lahat ng kasinungalingan ng kanyang asawa. Ngunit isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang nakikita ang kumpiyansa sa mukha ni Danilo. Hanggang kailan kaya tatagal ang maskarang ito? Kapag nalaman niyang siya na ngayon ang nakikitira sa bahay na akala niya ay kanyang naibenta na. Maingat na lumabas ng bahay si Clarissa habang ang lahat ay tila nahihimbing pa sa ilalim ng makapal na kumot ng madaling araw. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila isang nakatagong sining ng pag-iwas sa anumang ingay na maaring gumising kay Danilo. Yakap niya ng mahigpit ang sobrang kulay kape na ibinigay ni Doña Beatriz, na tila ba doon nakasalalay ang bawat hibla ng kanyang natitirang hininga. Ang hamog sa labas ay dumidikit sa kanyang balat, malamig at malagkit. Ngunit ang apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib ay sapat na upang hindi siya manginig. Matapos ang halos isang oras na paglalakbay sa pamamagitan ng pampublikong sasakyan, narating niya ang isang maliit at lumang gusali sa dulo ng isang tahimik na kalye. Sa itaas ng pinto ay nakasabit ang isang karatulang gawa sa tanso. Delos Reyes Law Office. Dito niya matatagpuan si Attorney Tristan Delos Reyes, ang taong sinasabi ng kanyang kaibigan na makakapagligtas sa kanya mula sa hukay na kinasadlakan niya. Naramdaman ni Clarissa ang marahang pagtama ng kanyang kamao sa kahoy na pinto bago ito dahan-dahang bumukas. Doon, sinalubong siya ng isang lalaking may tindig na kasing tatag ng isang punong nara. Si Tristan ay hindi lamang basta abogado. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talas na kayang bumasa ng katotohanan. Ngunit may kalambutan na tila handang umunawa sa anumang pighati. "Tuloy ho kayo, Mrs. Villanueva," wika ni Tristan sa isang boses na baritono, malalim at nakakakalma sa pandinig. Agad niyang napansin ang panginginig ng mga kamay ni Clarissa, kaya't bago pa man ito makapagsalita, inabutan niya ito ng isang basong tubig na may katamtamang lamig. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ibinuhos ni Clarissa ang lahat. Isinalaysay niya ang bawat pagtataksil, ang bawat kasinungalingan ni Danilo, at ang tungkol sa lihim na paglilipat ng titulo ni Doña Beatriz. Habang nagsasalita, ang mga luha ni Clarissa ay pumatak sa ibabaw ng kanyang mga palad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito ikinahiya. Tristan listened with a steady focus, his pen gliding smoothly over his notepad, capturing not just facts,
but the weight of her suffering. Mrs. Villanueva, Clarissa, tawag ni Tristan sa kanya, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clarissa na hindi siya tinatrato bilang isang biktima, kundi bilang isang tao na may karapatan. Legal at walang dudang ikaw ang nag-iisang may-ari ng lahat ng ari-arian. Ang ginawa ni Danilo na pag-insanla gamit ang pekeng dokumento ay isang malubhang krimen. But I have to warn you, base sa mga nakikita ko, hindi lang basta pera ang kinuha niya. He's dealing with dangerous people. This could get complicated. Umuwi si Clarissa na may halong kaba at panatag na loob. Ngunit nang marating niya ang tapat ng kanilang gate, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang itim na sasakyan ang nakaparada doon. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket na may mga bakas ng tattoo sa kanilang mga leeg ang nakatayo sa harap ni Danilo. Nakasandal si Danilo sa pader, pawis na pawis at namumutla habang ang isa sa mga lalaki ay mariing nakahawak sa kwelyo ng kanyang damit. Ang boses ng mga lalaki ay mababa, ngunit puno ng banta. Bawat salita ay tila pagtalim ng isang kutsilyo sa hangin. Nasaan na ang titulo, Danilo? Sabi mo ngayong araw mo ibibigay. Huwag mo kaming gawing tanga dahil si Mateo ay hindi marunong maghintay. Wika ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang itinatulak si Danilo palapit sa gate. Patawad, bigyan niyo pa ako ng konting oras. Konti na lang, promise. Ibibigay ko ang bahay. Kukunin ko lang sa asawa ko. Kinal na pagsusumamo ni Danilo, ang boses ay puno ng kaduwagan na halos hindi na makilala ni Clarissa bilang ang lalaking pinakasalan niya. Nakatayo si Clarissa sa kabilang panig ng kalsada. Ang kanyang katawan ay nakatago sa likod ng isang malaking puno. Pinanood niya kung paano ipinagbibili ng kanyang asawa ang kanyang buhay para lamang isalba ang sariling balat. Ang galit na naramdaman niya ay hindi na mainit. Ito ay malamig na ngayon, kasing lamig ng bakal. Ngunit habang tinititigan niya ang mga lalaking iyon, napansin niya ang isa sa kanila na lumingon sa kanyang direksyon. Ang mga mata ng lalaki ay kasing lamig ng isang bangkay at tila may isang malakas na babala na sumigaw sa loob ng isipan ni Clarissa. Kung nalaman na ni Danilo na wala sa kanya ang titulo, at kung ang mga lalaking ito ay handang pumatay para doon, hanggang saan kaya sila handang pumunta para mahanap ang tunay na may-ari nito? Pagkatapos ng tensyong namagitan sa labas ng kanilang tahanan, pumasok si Danilo sa loob na tila bapasan ang buong daigdig sa kanyang mga balikat. Agad niyang nilapitan si Clarissa na noon ay nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng mga kagamitan sa sala. Sa isang mabilis na pagkilos, niyakap niya ang kanyang asawa ng mahigpit. Isang yakap na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Clarissa, ngunit ngayon ay tila ba pagkapit ng isang malamig na ahas sa kanyang katawan. Naramdaman ni Clarissa ang amoy ng alak at sigarilyo na humahalo sa pabango ni Danilo. Isang kombinasyon na nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Clarissa, babe, kailangan mo akong tulungan. I'm so stressed right now. Bulong ni Danilo. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsisisi na tila ba isa siyang aktor sa isang dula-dulaan. Yung mga taong nakita mo sa labas, sila yung mga investors ko na naging agresibo dahil sa pagbagsak ng market. Ginawa ko lang naman ang lahat ng ito para sa ating dalawa. Para sa future natin. I wanted to give you the best life pero nagkamali ako ng kalkulasyon. Nanatiling tahimik si Clarissa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang palda. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Danilo ay tila lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin. Naalala niya ang mga salita ni Tristan. Kailangan niyang maging matatag at huwag ipakita ang kanyang totoong nararamdaman hanggat hindi pa handa ang lahat. Humiwalay si Danilo sa yakap at hinawakan ang magkabilang balikat ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng katapatan. Alam mo, minsan naiisip ko kung naging mas supportive ka lang sana na sa mga social gatherings ko. Kung nag-effort ka pang mas lalong maging presentable sa mga partners ko, baka mas naging madali ang lahat.
Masyado kang nakatutok sa kusina, Clarissa. I felt so alone in building this empire, kaya siguro ako nagpadalos-dalos. Ang marang pagsisi na ibinabato ni Danilo ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa kalooban ni Clarissa, ngunit hindi na ito dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa labis na pagkamuhi. Ang sining ng pagmamanipula ni Danilo ay umabot na sa sukdulan, ang pagbaliktad sa katotohanan upang palabasin na siya pa ang may pagkukulang sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo. Babe, please, kailangan ko yung savings mo. Yun na lang ang tanging paraan para mapakalma ko sila, Mateo. Isang pirma mo lang sa mga papers na ito at malulusutan natin ito. I promise, pagkatapos nito, magbabago na ako. Babalik tayo sa dati. Pagsusumamo ni Danilo habang inilalabas ang ilang pirasong papel mula sa kanyang bag. Huminga ng malalim si Clarissa, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Sige Danilo, gagawin ko ang gusto mo. Pupunta muna ako sa bangko para ihanda ang lahat. Isang mabilis na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labas ng mga labi ni Danilo bago niya ito muling itinago sa likod ng isang malungkot na anyo. Thank you, babe. I knew I could count on you. You're the best wife talaga. Agad na lumabas si Clarissa ng bahay, ngunit sa halip na tumuloy sa bangko, nagtungo siya sa banyo ng isang malapit na parke. Doon, mabilis niyang binuksan ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mga palad. Inihilamos niya ito sa kanyang mukha ng paulit-ulit. Tila ba sinusubukang burahin ang dumi ng mga haplos ni Danilo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Clarissa na madaling mauto. Ang kanyang mga mata ay naglalaban, punong-puno ng apoy na naglalayong tupukin ang lahat ng kasinungalingan sa kanyang paligid. Pagkalipas ng ilang oras, nagpasya siyang bumalik ng maaga sa bahay upang kumuha ng ilang mahahalagang gamit ni Doña Beatriz na naiwan niya. Sa kanyang pag-akyat sa hagdan, isang hindi inaasahang tunog ang bumasag sa katahimikan ng tahanan. Ito ay ang matinis at malanding halakhak ng isang babae na nanggagaling sa loob ng kanilang sariling silid-tulugan. Ang galing mo, talagang umarte, Danilo. Naniwala ba talaga ang asawa mong manang? Wika ng isang boses na kasing tamis ng asukal, ngunit may talim ng isang patalim. Siyempre, Stella. Konting acting lang naman. Bibigay din yon. Malapit na tayong maging malaya sa bahay na ito. Hayaan mo muna siyang mag-isip na hero siya hanggang sa makuha ko ang lahat ng pera niya. Sagot ni Danilo. Kasunod ang marahang pagtamam ng mga baso na tila ba nagdiriwang sila sa gitna ng isang traidor na tagumpay. Nakatayo si Clarissa sa madilim na pasilyo. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang malakas na sampal na muling nagpagising sa kanyang diwa. Ang trereglong ito, ang pagdadala ng kabit sa loob ng kanilang sagradong tahanan habang siya ay abala sa pag-iisip kung paano sila isasalba, ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang tanging katanungan na lamang na naiwan sa kanyang isipan ay kung hanggang saan kaya ang kayang itawa ni Stella kapag napagtanto nilang ang bahay na kanilang pinagtatawanan ay hindi na kailanman magiging kanila. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Clarissa. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang mabigat na pasanin, ngunit punong-puno ng dignidad. Ang kanyang anyo ay kalmado. Isang katahimikang tila nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Sa ibaba, sa mismong gitna ng sala na pinaghirapan niyang palamutian, ay naroon si Danilo at ang babaeng nagngangalang Stella. Ang kanilang mga tawa ay biglang naputol nang mapansin ang kanyang presensya. Agad na lumayo si Danilo kay Stella. Ang kanyang mukha ay nabalot ng gulat at kaba na agad niyang sinubukang itago sa likod ng isang pilit na ngiti. Clarissa! Akala ko nasa bangko ka pa. This is Stella, a real estate partner. Sinisilip lang namin ang ilang bahagi ng bahay para sa gagawing appraisal.
Tiningnan ni Clarissa si Stella mula ulo hanggang paa. Ang babae ay nakasuot ng isang maikling damit na kulay pula. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at pinturado, at ang kanyang mga labi ay tila ba laging handang bumitaw ng panunuya. Isang marahas na kontrast sa kupas na duster at amoy ng kusina na laging nakadikit sa balat ni Clarissa. Partner, ang tanging namutawi sa mga labi ni Clarissa, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Sinasabi mo ba sa akin, Danilo, na ang pakikipaghalakhakan sa loob ng ating silid-tulugan ay bahagi na rin ng pagiging professional? Humakbang pasulong si Stella. Itinataas ang kanyang baba nang may labis na kapal ng mukha. You must be the wife. To be honest, I expected someone more presentable. No wonder Danilo feels so suffocated here. Amoy bawang at panggisa ka pa rin hanggang ngayon. Sa halip na sumigaw o magpakita ng kahinaan, kumuha si Clarissa ng isang pitsel ng tubig mula sa lamesa. Sa isang dahan-dahang pagkilos, nagsalin siya ng tubig sa 2 baso at inilapag ang mga ito ng may diin sa harap ng dalawa. Uminom muna kayo. Mukhang tuyo na ang lalamunan nyo sa kakakwento ng mga kasinungalingan. At tandaan mo ito, Stella, mag-ingat ka sa pagpasok sa isang tahanang hindi sayo dahil baka hindi mo magustuhan ang mga lihim na nakatago sa bawat sulok nito. Hindi na hinintay ni Clarissa ang kanilang sagot. Tinalikuran niya ang dalawa at mabilis na lumabas ng bahay. Ang kanyang puso ay naglalaban sa pagitan ng puot at matinding pagnanais na maghiganti. Nagtungo siya sa opisina ni Tristan, dala ang ilang mga dokumentong lalong nagpapatatag sa kanyang kaso laban kay Danilo. Pagpasok niya sa loob ng opisina, agad siyang sinalubong ni Tristan. Ang amoy ng kape at ang tahimik na kapaligiran ng silid ay tila ba nagbigay sa kanya ng isang ligtas na kanlungan. Inabutan siya ni Tristan ng isang mainit na baso ng tsa at sa sandaling iyon, ang lamig na nararamdaman ni Clarissa ay unti-unting napalitan ng init ng pag-asa. Clarissa, are you okay? Namumutla ka. Puna ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang tunay na pag-aalala na matagal nang hindi naramdaman ni Clarissa mula sa kahit sinong lalaki. Nakita ko sila sa bahay, Tristan. Ang kapal ng mukha nilang dalawa. Pabulong na sagot ni Clarissa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa baso. Pero hindi ako papayag na matalo nila ako. Heto ang mga record ng mga illegal na transaksyon ni Danilo na nakuha ko mula sa kanyang lumang laptop. Inabot ni Clarissa ang mga dokumento at sa mabilis na pagkakataon, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mainit na palad ni Tristan. Isang kakaibang kuryente ang dumaan sa kanyang buong pagkatao, isang damdamin na tila ba nagnanais na siyang bumitaw sa lahat ng sakit at hayaan ang sariling maging masaya muli. Agad siyang napatingin sa mga mata ni Tristan at nakita niya doon ang isang pangako ng proteksyon at higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay nabasag nang biglang kumunot ang noo ni Tristan habang binabasa ang isa sa mga papel. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang matinding seryosong anyo na nagpabilis muli sa tibok ng puso ni Clarissa. Clarissa, tignan mo ito, sabi ni Tristan. Itinuturo ang isang bahagi ng dokumento na naglalaman ng mga pirma. Ito ang loan document mula sa grupo ni Mateo. Ang pirma dito ay sa pangalan mo. Pero halatang halata na peke ito. Ginaya niya ang sulat kamay mo para maging collateral ka sa isang utang na hindi mo naman alam. Napahawak si Clarissa sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Anong ibig sabihin niyan, Tristan? Tumitig si Tristan sa kanya ng may halong lungkot at babala. Ibig sabihin nito, Clarissa, hindi lang ang bahay ang nakataya rito. Dahil sa peking pirmang ito, ikaw na ngayon ang hinahabol ng mga mapanganib na tao ni Mateo. Hindi sila tumitigil hanggat hindi nakukuha ang kabayaran at ayon sa kontratang ito, kung hindi makabayad si Danilo, ikaw ang kukuha ng lahat ng pananagutan sa batas at sa kalsada.
Sa loob ng tahimik na opisina ni Tristan, ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Clarissa na tila ba nakikipagbuno sa bigat ng hangin. Nakalatag sa harap nila ang mga dokumentong nagpapatunay ng kataksilan ni Danilo. Pinagmasdan ni Tristan ang mga papel ng may matinding konsentrasyon bago ibinaling ang kanyang paningin kay Clarissa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno lamang ng profesionalismo, ngayon ay kababanaagan ng isang malalim na pag-unawa. Clarissa, kailangan nating kumilos ng mabilis, panimula ni Tristan. Ang kanyang boses ay tila isang matatag na angkla sa gitna ng namumuong bagyo. Patutunayan natin na peke ang pirmang ito sa pamamagitan ng isang handwriting expert. Sabay nating ilalakad ang pagsesiguro sa titulo ng bahay para wala nang magawa si Danilo o ang mga tauhan ni Mateo. Hindi ka pwedeng maging biktima ng mga pagkakamali niya. Yumuko si Clarissa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kandungan. Sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bahagi ng kanyang puso na tila ba nag-aalinlangan pa rin. Tristan, tama ba itong gagawin ko? Asawa ko pa rin siya. Nangako ako sa harap ng altar na sasamahan ko siya sa hirap at ginhawa. Parang may utang na loob pa rin ako sa kanya dahil sa tagal ng aming pagsasama. Tumayo si Tristan at lumapit sa maliit na lamesa upang magtimpla ng tsaa. Maingat niyang inilapag ang isang tasa ng mainit na chamomile tea sa harap ni Clarissa. Hindi ko nilagyan ng asukal. Alam kong mas gusto mo ang natural na lasa nito. Sabi niya nang may banayad ng ngiti. Umupo siya sa tapat nito at hinawakan ang gilid ng mesa, hindi direktang hinahawakan ng kamay ni Clarissa upang bigyan ito ng espasyo. Makinig ka sa akin, Clarissa. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagiging bulag na tagasunod. Ang pagtupad sa sumpa ng kasal ay hindi kasama ang pagpayag na yurakan ang iyong pagkatao at gawin kang pambayad sa kanyang mga kasalanan. Love is not a prison where you sacrifice your life as a scapegoat for someone else's greed. Karapatan mong iligtas ang sarili mo. Naramdaman ni Clarissa ang isang kakaibang ginhawa sa mga salitang iyon. Ang tsa na iniabot ni Tristan ay tila nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na diwa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang tahimik na koneksyon sa pagitan nila. Isang paghanga sa katatagan ng lalaking ito at ang kanyang kakayahang makita ang kanyang halaga sa panahong siya mismo ay nakalimot na rito. Habang nagaganap ang pag-uusap na ito, sa isang madilim at maalingasaw na songbak ngare, naroon si Danilo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puyat at takot habang nakapaligid sa kanya ang mga tauhan ni Mateo. Ang bawat pagtaya niya sa lamesa ay nauuwi sa talo, hanggang sa wala na siyang matira kundi ang kanyang sariling hininga. Wala na akong pera, pero may asawa ako. Kinal na sigaw ni Danilo habang hinahawakan ang kamay ng isa sa mga tauhan. Maganda ang asawa ko. Clarissa ang pangalan niya. Siya ang may-ari ng bahay ngayon. Kunin niyo na lang siya. O ang bahay, basta bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Isasama ko siya sa deal. Pangako. Ang kaduwagan ni Danilo ay umalingaw-ngaw sa madilim na silid, isang trereglong walang kapatawaran. Wala siyang pakialam kung anong panganib ang kahaharapin ng asawa niya, basta't mailigtas lamang ang sarili niyang balat mula sa banta ng kamatayan. Nang sumapit ang madaling araw, nakabalik na si Clarissa sa kanilang tahanan. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikang ito ay tila may dalang kakaibang bigat. Biglang bumasag sa katahimikan ang malakas na pagtama ng isang matigas na bagay sa semento ng kanilang bakuran. Isang grupo ng kalalakihan na nakasuot ng mga takip sa mukha ang pilit na sinisira ang kanilang gate gamit ang mga mabibigat na kasangkapan. Dali-daling lumabas si Clarissa sa sala. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makarating sa pintuan, nakita niya si Doña Beatriz na mabilis na naglakad patungo sa labas. Ang matanda, bagaman marupok ang pangangatawan, ay may hawak na isang mahabang gaygo.
Tumayo si Doña Beatriz sa harap ng pinto. Ang kanyang anyo ay kasing tatag ng isang pader na hindi kayang tibagin. Ang sinag ng mga ilaw mula sa sasakyan ng mga kalalakihan ay tumatama sa kanyang mukha. Naglalantad ng kanyang mga kulubot, ngunit determinadong mga mata. "Wala kayong makukuha rito!" Sigaw ni Doña Beatriz sa mga kalalakihan sa labas, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tungkod. Nakatayo si Clarissa sa likuran ng kanyang biyenan, nanonood sa sakripisyo ng matandang babae para sa kanya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Clarissa na isa sa mga lalaki ay may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan, isang patalim na tila handang dumanak ng dugo. Habang papalapit ang mga lalaki sa gate, isang katanungan ang bumalot sa isipan ni Clarissa. Sapat na kaya ang katatagan ng isang matanda at ang kanyang pagnanais na lumaban upang mapigilan ang mga demonyong ipinadala ng sarili niyang asawa? Ang malakas na paghampas ng bakal sa bakal ay yumanig sa buong kabahayan, tila isang babala ng paparating na kamatayan. Ang gate na dati ay nagsisilbing proteksyon ng kanilang tahanan ay dahan-dahang bumubigay sa bawat pagsadya ng mga kalalakihan sa labas. Sa loob ng madilim na sala, si Clarissa ay nakatayo nang hindi makagalaw. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa tindi ng takot. Ngunit sa gitna ng panganib na ito, isang mas masakit na katotohanan ang sumampal sa kanya. Si Danilo ay wala sa kanyang tabi. Mabilis na tinungo ni Clarissa ang kanilang silid. Umaasang makikita ang kanyang asawa na handang lumaban. Ngunit ang pinto ay nakakandado mula sa loob. Sa pamamagitan ng maliit na siwang, nakita niya si Danilo na nakaluhod sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga habang nanginginig sa takot. Walang bakas ng pagiging lalaki, walang balak na protektahan ang kanyang pamilya. Hinayaan niya ang kanyang asawa at ang sarili niyang ina na harapin ang mga demonyong siya mismo ang nag-imbita sa kanilang pintuan. "Danilo, buksan mo ang pinto! Ang inay ay nasa labas!" Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsusumamo. Ngunit ang tanging sagot ni Danilo ay ang mas lalong pagbaon ng kanyang mukha sa unan, pilit na nagbibingi-bingihan sa gitna ng kaguluhan. Sa labas, sa may balkonahe, si Doña Beatriz ay hindi natinag. Ang kanyang puting buhok ay tila nagliliwanag sa ilalim ng malamig na buwan. Sa bawat hakbang ng mga tauhan ni Mateo na nakapasok na sa bakuran, mas lalong humihigpit ang kapit ng matanda sa kanyang tungkod. Si Clarissa ay tumakbo palabas, sinubukang hilingin sa matanda na pumasok na sa loob, ngunit ang isang sulyap ni Doña Beatriz ay sapat na upang malaman niyang walang sino man ang makakapagpaatras sa kanya. "Wala kayong makukuha sa aking manugang. Lumayas kayo sa aking pamamahay bago pa dumating ang batas." Ang boses ni Doña Beatriz ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad na tila hindi nanggagaling sa isang marupok na katawan. Isang lalaking may malapad na pangangatawan ang humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot dahil sa pagkaantala ng kanilang misyon. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak niya ng buong lakas ang matanda upang mahawi ito sa kanyang dinaraanan. Ang tuyot na pagtama ng katawan ni Doña Beatriz sa matigas na semento ng baitang ay tila nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Clarissa. Ang ulo ng matanda ay tumama sa kanto ng hagdan at ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid habang dahan-dahang umaagos ang pulang likido sa puting sahig. Ang tunog ng sirena ng pulis mula sa malayo ay naging hudyat ng pagtakas ng mga salarin. Iniwan nilang duguan ang matanda at tuliro si Clarissa. Doon lamang lumabas si Danilo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngunit sa halip na tulungan ng kanyang ina, ang una niyang hinanap ay ang kanyang sariling kaligtasan. Sa ospital, ang amoy ng gamot at ang puting ilaw ng pasilyo ay tila lalong nagpatingkad sa pighati ni Clarissa. Ang mga doktor ay mabilis na naglalakad, papasok at palabas ng emergency room.
Si Doña Beatriz ay dumanas ng matinding tiyantong sa ulo at ang kanyang mahinang puso ay bumigay, dahilan upang siya ay mahulog sa isang malalim na koma. Nakatayo si Clarissa sa tabi ng kama ng kanyang biyenan, hawak ang isang basang tela. Maingat niyang pinahid ang bawat bakas ng dugo sa mga kulubot at mapuputing kamay ni Doña Beatriz. Ang bawat haplos niya ay may kasamang panalangin at matinding panunumbat sa sarili. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa pagtitiwala niya sa isang lalaking katulad ni Danilo, hindi hahantong sa ganito ang matanda. Ang kanyang luha ay pumatak sa palad ni Doña Beatriz, ngunit ang matanda ay nanatiling walang malay. Tila ba naglalakbay na sa isang mundong malayo sa sakit. Pumasok si Danilo sa silid. Ang kanyang anyo ay hindi kakikitaan ng tunay na pagsisisi. Sa halip, lumapit siya kay Clarissa at hinawakan ito nang mariin sa balikat. Ang kanyang boses ay puno ng banta na nakatago sa likod ng isang pabulong na tono. Tignan mo ang ginawa mo, Clarissa. Kasalanan mo ito. Kung binigay mo na agad ang titulo, hindi sana mapapahamak si inay. Wika ni Danilo, ang kanyang mga mata ay tila sa isang baliw na nawawala sa katinoan. Makinig ka sa akin. Kapag bumalik ang mga taong yon at wala pa rin ang bahay, hindi lang si inay ang tatamaan. Papatayin nila tayo, Clarissa. Ibigay mo na sa akin ang titulo bago pa maging huli ang lahat. Tiningnan ni Clarissa ang lalaking minahal niya sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon, wala na siyang nararamdamang takot o sakit sa mga banta nito. Tanging isang malalim at malamig na pagkamuhi. Ang kanyang hininga ay naging matatag habang dahan-dahang inaalis ang kamay ni Danilo sa kanyang balikat. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa walang malay na anyo ni Doña Beatriz habang ang isang katanungan ay uwent-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang anak upang makuha ang gusto niya, kahit ang kapalit nito ay ang mismong huling hininga ng kanyang sariling ina? Bumalik si Clarissa sa kanilang tahanan na tila isang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng init at pagmamahal. Ngayon ay tila ba nababalot ng isang malamig at makapal na hamog ng kataksilan. Dumiretso siya sa silid ni Doña Beatriz, kung saan ang amoy ng malinis na lino at pulbos ay tila ba yumayakap sa kanya, nagbibigay ng panandaliang aliw sa kanyang nagdurugong puso. Maingat niyang inayos ang mga gamit ng kanyang biyenan. Ang bawat tupi ng damit ay may kasamang dalangin para sa paggising nito. Habang inaayos ang ilalim ng malambot na kutsyon, nadama ng kanyang mga daliri ang isang matigas na piraso ng papel. Hinila niya ito at doon ay tumambad ang isang medical record na matagal nang itinatago ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa habang binabasa ang mga kataga. Advanced stage cancer. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at puno ng pighati. Alam ni Doña Beatriz na malapit na siyang bawian ng buhay, ngunit pinili niyang manahimik at gamitin ang kanyang natitirang lakas upang protektahan si Clarissa mula sa sarili niyang anak. Ang sakripisyong ito ay tila isang napakabigat na bato na dumagan sa dibdib ni Clarissa. Pinupuno siya ng isang matinding pagnanais na hindi masayang ang bawat patak ng dugo na dumanak sa semento kagabi. Naglakad siya patungo sa bintana at kinuha ang maliit na pandilig. Maingat niyang dinilig ang mga paboritong orchid ni Doña Beatriz na nakasabit sa pasimano. Inay, pangako, hindi mawawala ang lahat ng pinaghirapan niyo. Bulong niya sa mga halaman. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong klaseng katatagan. Hahayaan ko siyang maniwala na nanalo na siya. Para sa huli, mas masakit ang kanyang pagbagsak. Maya-maya pa, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas, sinundan ng mga yabag na puno ng kayabangan. Pumasok si Danilo sa loob ng bahay, kasama ang isang lalaking nakabarong na may dalang mga kagamitan sa pagsukat. Hindi pa man natutuyo ang dugo sa ospital, heto na si Danilo, handa nang ibenta ang tahanan ng kanyang ina, habang ito
ay nakikipagbuno pa sa kamatayan. Clarissa, mabuti at narito ka. Bungad ni Danilo. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pag-aalala para sa kanyang ina. Ito si Mr. Santos, ang broker na titingin sa property. Just stay in the kitchen, okay? Huwag kang makikialam sa usapan ng mga lalaki. Sa halip na sumigaw o magpakita ng galit, isang banayad at misteryosong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Clarissa. Sige Danilo, maghahanda ako ng merienda para sa inyo. I want to make sure everything is perfect for your transaction. Inagkatinginan si Danilo at ang broker. Tila ba nagulat sa biglaang pagsunod ni Clarissa. Inisip ni Danilo na sa wakas ay sumuko na ang kanyang asawa dahil sa takot sa mga tauhan ni Mateo. Habang naglalakad ang broker sa bawat sulok ng bahay upang suriin ang halaga nito, nanatili si Clarissa sa kusina. Tinitingnan ang bawat kilos nila ng may malalim na plano sa kanyang isipan. Ang bawat sukat na ginagawa ng broker ay tila ba paglalagay ng mga pieces sa isang bitag na siya mismo ang nagdisenyo. Nang matapos ang appraisal, hinarap ni Danilo si Clarissa ng may labis na kumpiyansa. See? This is for the best. Pagkatapos nito, mababayaran ko na ang utang ko at makakapagsimula tayo ng bago. Just sign the final transfer later and we're good. Tumango lamang si Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kusina. Isang kinang na hindi maunawaan ni Danilo. Siyempre Danilo, gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Nang makaalis ang broker, mabilis na nagtungo si Danilo sa kanyang opisina upang kunin ang orihinal na titulo na akala niya ay naroon pa sa kanyang lihim na vault. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik habang pinihit ang dial ng vault. Ang marahang tunog ng pagbukas ng mekanismo ay tila musika sa kanyang mga tainga. Ngunit nang tuluyan niyang mabuksan ang pinto ng bakal, ang kanyang hininga ay tila naging yelo. Ang vault ay walang laman, walang titulo, walang alahas, walang anumang dokumento. Ang tanging naroon ay isang maliit na piraso ng papel, isang note na may pamilyar na sulat kamay. Dahan-dahan itong binuksan ni Danilo at ang kanyang muka ay uunti-unting nawalan ng kulay hanggang sa maging kasing puti ng papel na hawak niya. Ang nakasulat sa note ay maikli ngunit sapat na upang gumuho ang buong mundo ni Danilo. Hahanapin mo ba ang bagay na matagal mo nang naibenta sa sarili mong kasinungalingan? Wala na rito ang hinahanap mo, Danilo. Katulad ng tiwala ko, kinuha ko na ang lahat bago mo pa man maisip na nakawin ito. Napasigaw si Danilo sa loob ng silid, isang sigaw ng matinding galit at pagkalito na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa ibaba, sa gitna ng sala, nakatayo si Clarissa. Hawak niya ang kanyang cellphone at sa screen nito ay nakabukas ang isang dial patungo sa isang numero na hindi kailanman inasahan ni Danilo na tatawagan ng kanyang asawa. Ngunit sa gitna ng galit ni Danilo, isang katanungan ang bumalot sa kanya. Kung wala sa vault ang titulo, at kung alam na ni Clarissa ang lahat, sino ang kausap nito sa telepono na tila ba handang tumapos sa lahat ng kanyang mga plano sa isang iglap lamang? Bumukas ang pinto ng kusina nang may matinding puwersa, tila ba sumisigaw ang kahoy sa bigat ng pagkakatulak ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng ugat na tila sasabog sa galit. Humakbang siya nang mabilis patungo kay Clarissa na noon ay kalmadong nagtitimpla ng kape at marahas niya niyang hinawakan ang braso ng asawa. Ang higpit ng kanyang kapit ay sapat na upang mag-iwan ng pulang marka sa balat ni Clarissa, ngunit walang anumang reaksyon ang mababanaag sa mukha ng babae. Nasaan ang titulo, Clarissa? Huwag mo akong galitin ng husto. Sigaw ni Danilo. Ang kanyang hininga ay amoy alak at puno ng desperation. Alam kong ikaw ang kumuha sa vault. Ibigay mo sa akin ngayon din bago ko pa makalimutan na asawa kita. Dahan-dahang ibinaba ni Clarissa ang kutsara sa tasa
Ang marahang pagtama ng metal sa seramika ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pananahimik. Tiningnan niya si Danilo nang diretso sa mga mata, isang tingin na walang halong takot, kundi isang malamig na pagkamuhi na nagpatigil sa paghinga ng lalaki. Ang tinutukoy mo ba ay ang papel na nagpapatunay na ang bahay na ito ay pag-aari mo? Tanong ni Clarissa sa isang boses na napakakalmado. Halos pabulong ngunit may talim ng isang labaha. Pasensya ka na, Danilo. Hindi mo na mahahanap ang titulong yon dahil wala na itong bisa. Kinuha ni Clarissa ang isang sobre mula sa ilalim ng lamesa at inihagis ito sa harap ni Danilo. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Nagpapakita ng mga dokumentong may opisyal na tatak ng pamahalaan. Basahin mo, Danilo. Basahin mo ang bawat letra. Utos ni Clarissa. Ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan mo, at ang bawat kagamitang ninanakaw mo sa isipan mo, lahat ng yan ay nasa pangalan ko na. Ipinamana at isinalin sa akin ni Inay ang lahat bago pa man mangyari ang aksidente. I am the sole owner of this property. Wala kang karapatang ibenta ang hindi sayo. Napaatras si Danilo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang pinupulot ang mga papel, ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang kulay, mula sa pagkagulat hanggang sa matinding pagkapahiya. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ang kanyang galit ay muling sumabog. Sa pagkakataong ito ay itinuon niya ang kanyang puot sa sariling ina. Mapanlin lang na mujalam kam. Kaya pala ayaw niyang pirmahan ang mga loan papers ko. Hiyaw ni Danilo. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang galang. Pinili niya ang isang estrangherong katulad mo kaysa sa sarili niyang anak. Matanda na talaga siya at wala ng katinuan. Isang mabilis na pagdapo ng palad ni Clarissa sa pisngi ni Danilo ang umalingaw-ngaw sa loob ng kusina. Ang hapdi ng sampal ay hindi lamang sa balat. Ito ay isang pagpapatigil sa lahat ng pambabastos ni Danilo. Nagulat ang lalaki. Hinawakan ng kanyang namumulang pisngi habang nakatitig sa asawang dati ay hindi makapagsalita sa harap niya. Huwag mong susubukan na bastusin ang inay sa harap ko. Danilo, wika ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Siya ang nagaruga sa iyo at siya rin ang nagligtas sa akin mula sa isang halimaw na katulad mo. Wala kang utang na loob, wala kang dangal, at higit sa lahat, wala ka ng lugar sa tahanang ito. Itinuro ni Clarissa ang pintuan ng may matibay na paninindigan. Lumabas ka na sa bahay ko. Ngayon din, huwag mong hintayin na kaladkarin ka ng mga otoridad palabas sa lupang hindi mo naman pinaghirapan. Nanginginig ang buong katawan ni Danilo sa tindi ng sama ng loob at kahihiyahin. Hindi niya akalain na ang babaeng itinuring niyang amoy bawang at walang silbi ang mismong magpapalaya sa kanya sa sarili niyang kaharian. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang asul at pulang ilaw ang mabilis na gumuhit sa mga dingding ng kanilang sala, kasunod ng marahang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Nakahinga ng maluwag si Clarissa, inisip na dumating na ang mga pulis na tinawagan niya upang paalisin si Danilo. Ngunit nang bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong opisyal, hindi kay Danilo sila lumapit. Mrs. Clarissa Villanueva? Tanong ng isang pulis. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Kami ay may dalang warrant of arrest para sa inyo. Kayo ay inirereklamo ng Luadao Chimduat Taysan at falsification of documents ni Miss Estela Valdez. Kailangan nyo kaming samahan sa istasyon ngayon din. Ang kabilang kamay ng pulis ay kumuha ng kongsotam na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. Ang lamig ng metal na dumapo sa balat ni Clarissa ay tila ba nagpahinto sa pintig ng kanyang puso. Tumingin siya kay Danilo at nakita niya ang isang mapanuyang ngiti na unti-unting gumuguhit sa mukha ng kanyang asawa. Isang ngiti ng isang demonyo na tila ba kanina pa naghihintay sa sandaling ito. Paano nagawa ni Stella na baliktarin ang katotohanan sa isang iglap lamang at sapat na kaya ang katatagan ni Clarissa
upang malampasan ang panibagong patibong na ito habang ang kanyang kalayaan ay dahan-dahang kinukuha sa kanyang mga kamay. Ang bawat segundo sa loob ng madilim at masikip na selda ay tila isang habambuhay na paghihirap para kay Clarissa. Ang amoy ng lumang semento at ang lamig na nagmumula sa mga rehas na bakal ay tila ba sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko, yakap ang kanyang sariling mga tuhod habang pilit na hinahanap ang huling piraso ng kanyang dignidad. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang mga mapanirang salita ni Danilo ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila mga multong ayaw siyang tantanan. Ang tawagin siyang walang silbi, ang ituring siyang pambayad utang, ang ipahiya siya sa harap ng ibang babae. Ang bawat alaala ay tila isang malalim na sugat na muling binubuksan, nagpapadama sa kanya ng isang matinding kawalan ng halaga. Sa kabila ng ingay ng ibang mga bilanggo sa kalayuan, isang pamilyar na bulto ang lumitaw sa tapat ng kanyang selda. Si Attorney Tristan de los Reyes iyon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga panga ay mahigpit na nakakuyom na nagpapakita ng isang matinding galit sa kawalang katarungang nasaksihan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang talim ng kanyang paningin ay biglang napalitan ng isang malalim na pag-aalala. Ang bawat kilos ni Tristan ay puno ng awtoridad. Habang kinakausap ang mga opisyal, ipinapakita ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng paratang laban kay Clarissa ay gawa-gawa lamang ng isang mapanlinlang na isipan. Matapos ang ilang oras ng pakikipaglaban sa batas, nakuha ni Tristan ang pansamantalang kalayaan ni Clarissa. Nang lumabas sila sa istasyon ng pulisya, ang langit ay bumitaw ng isang mahinang pag-ulan. Ang bawat butil ng tubig na dumadapo sa mainit na semento ay lumilikha ng isang manipis na usok na tila ba sumasalamin sa kalituhan ng damdamin ni Clarissa. Pumasok sila sa loob ng sasakyan ni Tristan, kung saan ang bango ng sariwang kakahuyan at ang init ng heater ay tila ba nagbigay ng isang pambihirang ginhawa sa nanlalamig na katawan ng babae. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada, ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga wiper sa salamin ng sasakyan. Hindi na nakapagsalita si Clarissa. Ang bawat hapdi ng kataksilan, ang takot para sa buhay ni Doña Beatriz at ang kahihiyang dinanas niya ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos ng walang humpay. Ito ay isang pag-iyak ng isang taong pagod na sa pakikipaglaban sa mundong tila ba ayaw siyang bigyan ng kapayapaan. Itinigil ni Tristan ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na daan. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagbigay ng mga payong hindi naman kailangan sa sandaling iyon. Sa halip, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang Amerikana at maingat itong ibinalot sa nanginginig na katawan ni Clarissa. Ang init ng tela ay tila ba isang proteksyon mula sa lahat ng bagsik ng mundo. Dito ka muna, Clarissa. Ligtas ka na. Bulong ni Tristan sa isang boses na napakakalmado, kasing banayad ng hangin sa madaling araw. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, marahan niyang hinila ang ulo ni Clarissa upang sumandal sa kanyang balikat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Clarissa na may isang taong handang sumalo sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ang tibok ng puso ni Tristan na maririnig niya ng malapitan ay tila isang serye ng mga paniguradong ang lahat ay magiging maayos din. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang huminto sa panginginig habang nalalanghap ang amoy ni Tristan. Isang halo ng kakahuyan at katatagan. Doon, sa loob ng ligtas na kanlungang iyon, dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Clarissa. Ang antok na dulot ng labis na pagod at pighati ay tuluyan na siyang binalot. Habang mahimbing siyang natutulog sa balikat ni Tristan, ang huling bagay na pumasok sa kanyang isipan ay ang init ng kamay ng lalaki na marahang humahaplos sa kanyang buhok. Ngunit sa likod ng pansamantalang katahimikang ito,
Isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang panaginip. Hanggang kailan kaya siya kayang protektahan ni Tristan kung ang mga kaaway na kanyang kinakaharap ay handang gumamit ng kahit na anong paraan upang siya ay muling ilugmok sa dilim? Ang amoy ng gamot at ang maputlang ilaw ng pasilyo ng ospital ay lalong nagpatingkad sa kaba na tila ba isang mabilis na tambol sa dibdib ni Clarissa. Kasama si Tristan, mabilis nilang tinahak ang daan patungo sa silid ni Doña Beatriz matapos matanggap ang mensaheng nagpaliyab sa kanilang takot. Sa bawat hakbang, ang bawat anino sa pader ay tila nagiging banta, isang paalala na ang panganib ay hindi natutulog. Nang marating nila ang silid, ang tanawing bumungad sa kanila ay sapat na upang magpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Clarissa. Magulo ang loob ng silid. Ang mga kagamitang medikal ay nagkalat at ang kable ng aparatong nagbibigay ng hininga kay Doña Beatriz ay nakatanggal sa saksakan. Isang grupo ng mga lalaking may madidilim na anyo ang kakalabas pa lamang, iniwan ang isang bakas ng takot sa hangin. Agad na kumilos ang mga nurse upang ibalik ang hininga ng matanda. Habang si Clarissa ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Tristan, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng Amerikana nito dahil sa tindi ng panginginig. Sa isang sulok ng silid, naroon si Danilo. Nakaluhod siya, ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at luha na tila ba isang batang nawawala. Ngunit nang makita niya si Clarissa, ang kanyang muka ay agad na nag-iba. Isang anyo ng desperadong pagmamanipula na binalot ng kunwaring pagmamalasakit. "Clarissa! Salamat at narito ka na!" Sigaw ni Danilo habang gumagapang patungo sa kanyang asawa. "Nakita mo ba ang ginawa nila kay Inay? Muntik na siyang mawala. Please Clarissa, benta mo na ang bahay. Ibigay mo na ang titulo sa kanila. Para kay Inay ito, Clarissa. Ayaw mo naman sigurong mamatay ang biyenan mo nang dahil sa katigasan ng ulo mo, di ba?" Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Danilo ay tila ba isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto ni Clarissa sa kanya. Ginamit ni Danilo ang mismong buhay ng kanyang ina upang tansyahin ang konsensya ng kanyang asawa. Isang trereglong napakababa at walang kapatawaran. Wala kang karapatang gamitin ang pangalan ni Inay para sa mga utang mo, Danilo. Ang boses ni Clarissa ay mababa, ngunit puno ng isang lamig na tila ba nagmumula sa kailaliman ng isang banyera ng yelo. Ikaw ang nagdala ng panganib na ito rito. Ikaw ang pumatay sa katahimikan ng matandang ito. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Stella sa silid. Ang kanyang anyo ay hindi nakasingkinang ng dati. Nagmamadali siya, may hawak na malaking bag at ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Danilo ng may pagmamahal, kundi ng may labis na pandidiri. "Danilo, you're a loser. Hinihintay mo pa ba ang babaeng niya na iligtas ka?" Panunuyan ni Stella. Ang boses ay matinis at puno ng pait. "I'm leaving. Nakuha ko na ang huling pera sa account mo at kinuha ko na rin ang mga alahas na itinago mo. You're on your own now. Ayoko nang madamay sa gulo mo sa mga tao ni Mateo." Natigilan si Danilo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga habang pinapanood ang pag-alis ng babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa. Ang pagbagsak ng kanyang mga pangarap ay tila ba isang mabilis na pagguho ng isang kastilyong buhangin sa gitna ng daluyong. Ngunit bago pa man makahakbang palabas si Stella, ang pinto ng silid ay marahas na bumalandra sa pader, na tila ba tinadyakan ng isang napakalakas na puwersa. Isang lalaki ang pumasok. Si Mateo. Ang kanyang presensya ay tila ba nagpababa ng temperatura sa loob ng silid. May hawak siyang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng puting ilaw. Isang metal na instrumento ng kamatayan na itinutok niya ng diretso kay Danilo bago ito ibinaling kay Clarissa. Walang anumang salitang binigkas ang lalaki. Lumakad siya patungo sa pinto at sa isang dahan-dahang pagkilos, inikot niya ang lock ng pinto. Ang tunog ng pagkakandado ng bakal ay tila ba isang hatol ng kamatayan
na umalingaw sa buong silid. Lahat sila ay nakakulong na ngayon sa loob ng isang silid kung saan ang amoy ng kamatayan at ang takot ay tila ba nagsasama sa hangin. Napatayo si Tristan sa harap ni Clarissa. Ang kanyang buong katawan ay tila isang pader na handang tumanggap ng anumang bala. Habang ang hininga ni Doña Beatriz ay marahang naririnig mula sa makina, isang katanungan ang pilit na sumasakal sa lalamunan ni Clarissa. Sa gitna ng 4 na pader na ito, sino ang unang bibigay sa ilalim ng bigat ng kasalanan at ng banta ng isang baril na tila ba ayaw nang magpalabas ng sinuman ng buhay? Ang 4 na sulok ng silid ng ospital ay naging isang madilim na kulungan kung saan ang bawat hininga ay tila ba ninanakaw ng takot. Ang dulo ng bakal na hawak ni Mateo ay nakatutok ng diretso sa dibdib ni Clarissa. Ang kinang nito sa ilalim ng puting ilaw ay tila ba isang sumpa ng kamatayan. Nanginginig ang mga tuhod ni Danilo. Ang kanyang muka ay kasing puti ng telo ng kama habang pilit na nagtatago sa likod ng isang maliit na kabinet. Tinitignan ng kanyang asawa na tila ba isang bagay na pwedeng isakripisyo para sa sarili niyang buhay. Ibigay mo sa akin ang titulo, Clarissa. Ang boses ni Mateo ay mababa, kasing lamig ng isang libingan. Wala na akong pasensya para sa mga drama ninyong mag-asawa. Isang maling galaw at sisiguraduhin kong hindi na kayo lalabas sa silid na ito. Sa gitna ng panganib, naramdaman ni Clarissa ang isang matatag na presensya sa kanyang harap. Hindi nag-atubili si Tristan na humakbang at itago ang buong katawan ni Clarissa sa likod ng kanyang malapad na balikat. Ang amoy ng kakahuyan mula sa kanyang Amerikana at ang init na nagmumula sa kanyang katawan ay tila ba naging isang hindi matitibag na pader para sa babae. Naramdaman ni Clarissa ang marahang pagdapo ng kamay ni Tristan sa kanyang likuran. Isang tahimik na paniniguradong hindi siya pababayaan nito kahit na ang kapalit ay ang sariling buhay ng lalaki. Hindi niyo makukuha ang gusto niyo, Mateo, wika ni Tristan sa isang boses na walang bahid ng takot. Ang bawat salita ay punong-puno ng awtoridad. Ang batas ay mas malakas kaysa sa baril na hawak niyo. Huwag niyo nang dagdagan ang mga kasalanan niyo. Isang mapanuyang tawa ang sumilay sa mga labi ni Mateo, ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, ang pintuan ng silid ay maras na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang hudyat ng pagdating ng katarungan. Isang grupo ng mga pulis na nakasuot ng pang-espesyal na operasyon ang mabilis na pumasok. Ang kanilang mga galaw ay kasing bilis ng kidlat. Ang bawat sulok ng silid ay nalubog sa ingay ng pag-uutos at ang pagbagsak ng mga katawan sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na pagtama ng palad ni Mateo ang dumapo sa mukha ni Danilo bago ito tuluyang nadaganan ng mga awtoridad. Isang sampal ng katotohanan para sa isang lalaking nagnasang linlangin pati ang mga taong kasing sama niya. Habang pinupusasan si Mateo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig nang may puot kay Danilo na ngayon ay nanginginig na parang isang basang sisiw sa sulok ng silid. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa tapat ng gate ng paliparan, si Stella ay hinarang ng 2 opisyal. Ang kanyang malaking bag na punong-puno ng nakaw na pera at alahas ay kinuha sa kanya at ang kanyang matinis na sigaw ng pagrereklamo ay tila ba naging isang mahinang iyak ng pagkatalo nang marinig niya ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng batas. Si Tristan ay hindi lamang nagligtas kay Clarissa mula sa baril, kundi tinapos din nito ang pagtakas ng ahas na sumira sa kanyang tahanan. Bumalik ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital, isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi puno ng kalayaan. Lumapit ang isang opisyal kay Danilo at marahas na hinila ang mga kamay nito upang ilagay sa likod. Ang tunog ng pagkakandado ng kongsota may tila ba naging isang malamyos na musika sa pandinig ni Clarissa, isang pagtatapos ng maraming taon ng pananakit at kasinungalingan. Clarissa, babe, tulungan mo ako. Hindi ko ginusto ito.
Sabihin mo sa kanila na bawiin ang reklamo. Kinala na pagsusumamo ni Danilo habang kinakaladkad siya palabas ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang anumang bahagi ng puso ni Clarissa ang natunaw. Tumayo si Clarissa ng tuwid. Ang kanyang paningin ay nanatiling malamig. Habang pinapanood ang paglayo ng lalaking dati, ay itinuring niyang mundo. Nang makarating ang mga pulis sa pintuan, mabilis na lumapit si Clarissa at sa isang marahang pagtulak, isinara niya ang pinto ng silid. Ang marahang paglapat ng kahoy sa hamba ay tila ba naging isang pinal na hatol, isang pag-iwan sa lahat ng dilim sa kabilang panig. Humarap siya kay Tristan at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang nangiti ng pagpapakalma sa mga labi nito. Ang panganib ay lumipas na, ngunit sa gitna ng kanilang pagtitigan, napansin ni Clarissa ang isang marahang paggalaw mula sa kama ni Doña Beatriz. Ang mga talukap ng mata ng matanda ay dahan-dahang bumukas. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit puno ng isang hindi maipaliwanag na liwanag. Inabot ni Doña Beatriz ang nanginginig niyang kamay patungo sa bag ni Clarissa na nakapatong sa silya. Ang kanyang mga daliri ay tila may gustong ituro at ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang salita na hindi marinig ngunit bakas sa kanyang paghihirap. Anong lihim kaya ang gustong ipaalam ng matanda sa kanyang huling lakas? At ano ang kinalaman nito sa huling katanungan na nananatiling walang sagot sa puso ni Clarissa? Ang bawat hibla ng liwanag na nagmumula sa bintana ng ospital ay tila ba dahan-dahang nagpapagaling sa madilim na alaala ng nakaraang gabi. Sa gitna ng katahimikan, ang mga daliri ni Doña Beatriz ay naging masigla. Dahan-dahang tinatahak ang gilid ng kahon na gawa sa makintab na kahoy na nakapatong sa kanyang kandungan. Sa isang marahang pagpindot, sa isang nakatagong bahagi ng kahoy, isang lihim na lagayan ang bumukas. Naglalantad ng isang antigong singsing na may malaking hiyas na tila ba nagtataglay ng sariling liwanag. Inabot ng matanda ang singsing kay Clarissa. Ang kanyang boses, bagaman mahina at paos, ay punong-puno ng isang pagmamahal na hindi matatawaran ng anumang yaman. Clarissa, anak, hindi kita ibinibigay ang singsing na ito bilang asawa ng aking anak. Ibinibigay ko ito sa iyo dahil ikaw ang tunay na anak ng aking puso. Patawarin mo ako kung hindi ko naturuan ang aking sariling dugo na maging karapat-dapat sa isang babaeng katulad mo. Ang singsing na ito ay simbolo ng iyong bagong simula, malayo sa anino ng kasinungalingan ni Danilo. Naramdaman ni Clarissa ang mainit na daloy ng mga luha sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi nadala ng pighati, kundi ng isang malalim na pagpapatawad. Niyakap niya ang kanyang biyenan. Ang bawat hikbi ay tila ba naglalabas ng lahat ng lason na matagal nang nanahan sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang gapos ng utang na loob na dati ay nagpapahirap sa kanya ay napalitan ng isang malayang ugnayan ng pagmamahalan. Lumipas ang ilang linggo at ang tahanan ni Clarissa ay hindi na ang madilim na selda na dati niyang kinatatakutan. Ang amoy ng sariwang pintura at ang bango ng mga bagong pitas na bulaklak ay nanunuot sa bawat sulok. Isang gabi, inimbitahan niya si Tristan para sa isang simpleng hapunan, isang pasasalamat sa lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Ang hapagkainan ay nababalot ng isang magaan at masayang usapan. Ang bawat sulyap ni Tristan ay tila ba nagbibigay ng isang kakaibang init sa puso ni Clarissa, isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Pagkatapos ng hapunan, lumabas silang dalawa sa beranda. Ang hangin sa gabi ay banayad, dala ang amoy ng mga orchid na muling namumukadkad sa bakuran. Salamat for coming tonight, Tristan. I don't know how I could have survived all of this without you. Wika ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Tumayo si Tristan nang malapit sa kanya, sapat lamang upang madama ni Clarissa ang init ng katawan nito. You don't have to thank me, Clarissa. Ginawa mo ang lahat ng tama. You fought for yourself. At iyon ang pinakamahalaga. Karapat-dapat kang lumigaya at mahanap ang tunay na kapayapaan. Hinihipan ng hangin ang ilang hibla ng buhok ni Clarissa, tinatakpan ang kanyang mukha. Sa isang marahan at tila ba nag-aalinlangang pagkilos, itinaas ni Tristan ang kanyang kamay at dahan-dahang iniligay ang mga hibla ng buhok sa likod ng tainga ni Clarissa. Ang dampi ng kanyang mga daliri sa balat ng babae ay tila ba isang kuryente na nagpatigil sa mundo. Walang anumang salitang namutawi. Tanging ang tunog ng kanilang magkasabay na paghinga ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang hinawakan ni Tristan ang kamay ni Clarissa. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop palad. Nang may higpit na tila ba isang pangako ng proteksyon at higit pa sa pagkakaibigan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clarissa na handa na siyang muling magbukas ng puso, malayo sa mga sugat ng nakaraan. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-iibigan ay biglang nabasag nang mapansin ni Clarissa ang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa sa sala na ipinadala ng isang mensahero kanina lamang. Ito ay may tatak ng bilangguan kung saan nakakulong si Danilo. Sa loob nito ay isang sulat na punong-puno ng mga gasgas at mantsa ng pawis. Dahan-dahan itong binuksan ni Clarissa at ang kanyang mga mata ay natigilan sa mga huling salitang nakasulat. Clarissa, kailangan kitang makita sa huling pagkakataon bago ang aking sentensya. May isang bagay akong kailangang aminin na hindi mo pa alam. Isang bagay na maaaring magpabago sa lahat ng iniisip mo tungkol sa ating nakaraan. Naramdaman ni Clarissa ang muling paglamig ng kanyang mga kamay sa gitna ng init ng hawak ni Tristan. Anong lihim kaya ang itinatago pa ni Danilo? At mayroon pa kaya itong lakas na sirain ang kapayapaang kakahanap pa lamang ni Clarissa? Ang bawat hakbang ni Clarissa sa malamig na pasilyo ng piitan ay tila ba nagdadala ng lahat ng bigat ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay nanunuot sa kanyang ilong, isang paalala ng linyang naghahati sa kalayaan at sa mga taong nagkasala sa batas. Nakaupo siya sa harap ng isang makapal na salamin. Ang tanging naghihiwalay sa kanya sa lalaking dati ay itinuring niyang buong daigdig. Sa kabila ng lahat ng kanyang katatagan, naramdaman ni Clarissa ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang hinihintay ang paglabas ng estrangherong minsan niyang tinawag na asawa. Lumitaw si Danilo mula sa kabilang bahagi. Ang kanyang anyo ay tiyak na hindi makikilala ng sinumang nakakakita sa kanya noong siya ay nasa rurok pa ng kayabangan. Ang kanyang mga pisngi ay humubog sa kanyang bungo. Ang kanyang mga mata ay mapupula dahil sa puyat at iyak. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang telepono ng bilangguan. Ang dati nitong makinis na balat ay puno na ngayon ng mga guhit ng paghihirap at pagsisisi na tila ba huli na ang lahat. Clarissa, babe, dumating ka. Simula ni Danilo, ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitis. Alam ko namang mahal mo pa rin ako, di ba? Naalala mo ba noong nagsisimula pa lang tayo? Noong wala pa tayong kahit ano, pero masaya tayo? Please babe, talk to Tristan. Tell him to withdraw the case. Hindi ko kakayanin dito. Mabubulok ako sa loob. Pinanood ni Clarissa ang bawat galaw ni Danilo. Ang sining ng pagmamanipula nito ay tila ba isang luma at sirang plaka na ayaw na niyang pakinggan. Ang paggamit ng mga lumang gunita upang tansyahin ang kanyang puso ay hindi na gumagana. Ang tanging nararamdaman niya sa sandaling iyon ay isang malalim at malamig na awa. Hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil sa pagkadismaya sa kung paanong ang isang tao ay kayang manatiling makasarili hanggang sa huling sandali. Nandito ako hindi para makipagbalikan sa iyo, Danilo.
Wika ni Clarissa, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay may dalang bigat ng kanyang natagpuang kalayaan. Nandito ako para sa sarili ko, para tuluyan ng tapusin ang kabanatang ito. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng 20 taon ng aking buhay ay matagal nang namatay sa aking alaala. Ang nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na walang ibang iniisip kundi ang sariling kapakanan, kahit na ang kapalit nito ay ang buhay ng sarili niyang ina. Clarissa, wait! Yung lihim na sinasabi ko sa sulat, kinal na habol ni Danilo. Ang kanyang mukha ay dumikit sa salamin. May pera pa akong itinago sa isang lumang account. It's for you, babe. Sa'yo lahat yon basta ilabas mo lang ako rito. I can give you everything back. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarissa. Hindi mo ba talaga naintindihan, Danilo? Hindi pera ang kailangan ko. Hindi yaman ang magpapabalik sa dignidad na tinangkamong nakawin sa akin. Ang huling lihim mo ay wala ng halaga sa akin dahil natagpuan ko na ang tunay na kayamanan, ang katotohanan na kaya kong tumayo nang wala ka. Tumayo si Clarissa at dahan-dahang ibinaba ang telepono. Ang marahang paglapat ng plastik sa hamba nito ay tila ba naging isang pinal na tuldok sa mahabang pangungusap ng kanilang pagsasama. Hindi siya lumingon kahit narinig niya ang muling paghampas ng mga palad ni Danilo sa makapal na salamin at ang kanyang mga pagsusumamo na unti-unting nawawala sa katahimikan ng silid. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila ba nagpapagaan sa kanyang dibdib na para bang may mga tanikalang isa-isang napuputol. Paglabas niya ng gate ng bilangguan, ang sikat ng araw ay tila ba isang mainit na yakap na sumalubong sa kanyang pagkatao. Ang sariwang hangin ay nanuot sa kanyang mga baga, nagbibigay ng isang pambihirang pakiramdam ng kapayapaan. Doon, sa tapat ng sasakyan, ay nakatayo si Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at tahimik na pag-unawa. Walang anumang salitang binigkas ang lalaki, ngunit ang kanyang paghihintay ay sapat na upang malaman ni Clarissa na hindi na siya muling maglalakad ng mag-isa. Lumapit si Tristan at sa isang marahang pagkilos, hinawakan niya ang kamay ni Clarissa. Ang init ng kanilang pagdaupalad ay tila ba isang tahimik na pangako na ang bawat sugat ay dahan-dahang maghihilom sa ilalim ng bagong simula. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang binaybay ang daan palayo sa madilim na pader ng piitan. Habang nakatingin si Clarissa sa bintana, pinagmamasdan ang mga puno at ang asul na langit, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang lahat ng dilim ay nasa likuran na niya at ang daang tinatahak niya ngayon ay punong-puno ng liwanag. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang huling gunita ng mukha ni Doña Beatriz ang sumagi sa kanyang isipan, ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Sapat na kaya ang kanyang bagong kaligayahan upang mapuna ng puwang na iniwan ng mga sakripisyong dumanak sa kanilang tahanan? Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga bagong pinturang bintana ng tahanan ni Clarissa. Nagdadala ng isang uri ng liwanag na tila ba humahalik sa bawat sulok na dati ay binalot ng kadiliman. Ang amoy ng bagong luto na tinapay at banilya ay nanunuot sa hangin. Isang matamis na hudyat na ang kabanata ng pait ay tuluyan ng natapos. Ang dating ulam na amoy bawang at panggisa na ipinang-insulto sa kanya ay napalitan na ngayon ng halimuyak ng tagumpay at bagong simula. Nahatulan na ng katarungan ang lahat ng kataksilan. Sa loob ng silid ng hukuman, narinig ni Clarissa ang pinal na desisyon, 15 taon na pagkakakulong para kay Danilo at 8 taon para kay Stella. Ang bawat salita ng hukom ay tila ba isang malakas na hampas ng maso na nagpapalaya sa kanyang kaluluwa mula sa mga tanikala ng nakaraan. Wala nang puwang ang galit sa kanyang puso. Ang tanging natira ay isang malalim na pakiramdam ng katarungang matagal na niyang hinintay. Ang isang bahagi ng kanilang malawak na sala ay ginawa ni Clarissa
na isang maliit at magandang tiyanggian ng mga tinapay at matatamis na pagkain. Ito ang kanyang pangarap na matagal niyang isinantabi para sa mga pangangailangan ng iba. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Beatriz sa kanyang wheelchair. Ang kanyang kandungan ay nababalot ng isang malambot na kumot. Bagaman hindi na siya kasing lakas ng dati, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinagmamasdan ng kanyang tunay na anak na abala sa pag-aayos ng mga paninda. Clarissa, anak, napakaganda ng bawat likha mo. Wika ni Doña Beatriz, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit punong-puno ng pagmamalaki. Lumapit si Clarissa at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng matanda. Idinampi ito sa kanyang pisngi sa isang marahang pagpapakita ng pagmamahal. Dumating ang mga kaibigan at kapitbahay para sa pagbubukas ng kanyang negosyo. Ang tunog ng mga pagbati at ang tawanan ng mga tao ay tila ba isang masayang koro na nagpapatunay na hindi siya nag-iisa. Ngunit sa gitna ng maraming tao, ang kanyang mga mata ay kusang naghahanap sa isang pamilyar na anyo. Pumasok si Tristan sa loob ng tiyanggian. Ang kanyang tindig ay matikas, ngunit ang kanyang mukha ay nababalot ng isang napakainit na ngiti. May dala siyang isang maliit na bungkos ng mga sariwang bulaklak. Lumapit siya kay Clarissa at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, ang lahat ng ingay sa paligid ay tila ba naglaho. Mrs. Owner, congrats! Ang tamis ng amoy dito, pero parang mas matamis yata ang nangiti mo ngayon. Biro ni Tristan nang may lambing sa kanyang boses. Kinuha niya ang unang piraso ng bake na ginawa ni Clarissa at tiningnan ito ng may paghanga. I'll buy the first one. This is a celebration of your freedom. Naramdaman ni Clarissa ang marahang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Isang pakiramdam ng pagiging espesyal na dati ay tila ba isang malayo at imposibleng pangarap. Salamat, Tristan, for everything. Kung wala ka, baka hindi ko ito nagawa. You did this, Clarissa. I was just the witness to your strength. Sagot ni Tristan. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng pangako. Sa isang pagkakataong hindi nakatingin ang mga tao, dahan-dahan niyang inayos ang apron ni Clarissa at sandaling hinawakan ang kanyang kamay. Isang marahang pagpiga na nagsasabing narito lang siya, palagi. Pagkalipas ng ilang oras, nang magsimula ng umuwi ang mga panauhin, lumabas si Clarissa sa tapat ng kanyang tindahan. Hawak niya ang isang kahoy na karatula na may nakasulat na salitang open. Sa isang dahan-dahang pagkilos, isinabit niya ito sa pinto. Ang marahang pagtama ng kahoy sa salamin ay tila ba isang hudyat na hindi lamang ang kanyang negosyo ang bukas sa publiko, kundi pati na rin ang kanyang puso para sa mga bagong pagkakataon. Nakatayo siya doon, ang kanyang paningin ay nakapako sa asul na langit at sa malayang paglipad ng mga ibon. Wala na ang amoy ng luma at madilim na kahapon. Ang babaeng nasa harap ng pintuan ngayon ay isang Clarissa na matatag, nagkakaisa ang sarili at higit sa lahat, malayang lumipad patungo sa kanyang sariling kaligayahan. Ang bawat sugat na iniwan ni Danilo ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanyang katatagan. At habang tinitignan niya si Tristan na tumutulong kay Doña Beatriz sa loob, alam ni Clarissa na ang bawat sakripisyo ay nagbunga ng isang kapayapaang kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pasasalamat. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi lamang panandalian, kundi isang pangako ng habambuhay na paggaling. Ang bawat pag-ikot ng orasan sa dingding ng tahanan ni Clarissa ay tila ba hindi na nagdadala ng bigat, kundi ng isang banayad na paalala ng kanyang matagumpay na paglalakbay. Sa loob ng kanyang maliit na tiyanggian, ang halimuyak ng bagong lutong pandesal at ang tamis ng asukal ay nananatiling saksi sa kanyang muling pagkabuo. Ang mga kamay ni Clarissa, na dati ay nanginginig sa takot at pagod,
Ngayon ay bihasa na sa pagmamanipula ng masa ng tinapay. Bawat lamas ay puno ng pag-asa at determinasyon. Sa isang sulok ng hardin kung saan ang mga orchid ay malago at makukulay, nakaupo si Clarissa kasama si Doña Beatriz. Ang matanda ay tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanyang muka ay nababalot ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbigay. Hinawakan ni Clarissa ang antigong singsing na nasa kanyang daliri. Ang hiyas nito ay kumikinang sa huling sinag ng araw. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Clarissa na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa ginawa ni Danilo, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa galit na maaaring sumira sa kanyang kinabukasan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noong una. At sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na lunas. Nay, tignan niyo po ang langit. Napakaganda ng kulay, di ba? Wika ni Clarissa. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kagalakan. Tumango si Doña Beatriz at marahang hinaplos ang kamay ng kanyang manugang. Ito ang gantimpala ng iyong busilak na puso, Clarissa. Ang liwanag ay palaging darating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Maya-maya pa, naramdaman ni Clarissa ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Dumating si Tristan, dala ang ilang mga legal na dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ay malinis na at wala ng anumang ugnayan sa mga ilegal na gawain ni Danilo. Inilapag ni Tristan ang mga papel sa lamesa at tumayo sa tabi ni Clarissa. Ang kanyang balikat ay bahagyang dumidikit sa balikat ng babae. Everything is settled, Clarissa. You are officially and completely free. Sabi ni Tristan sa isang boses na puno ng katapatan. Wala na silang anumang hawak sa'yo. You can finally breathe without any worries. Humarap si Clarissa kay Tristan at sa ilalim ng dapit hapon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng may malalim na pag-unawa. Walang kailangan pang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng mga pangako ng isang kinabukasang binuo sa respeto at tunay na pagmamahal. Dahan-dahang kinuha ni Tristan ang kamay ni Clarissa at dinala ito sa kanyang mga labi para sa isang banayad na halik sa likod ng palad nito. Ang haplos ng kanyang bigote at ang init ng kanyang hininga ay nagpadama kay Clarissa ng isang uri ng kilig na hindi kailanman nagpaparamdam ng panganib, kundi ng seguridad. Ang kwento ni Clarissa ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o sa pagbawi ng material na yaman. Ito ay isang paalala na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pagsisilbi sa kusina o sa pagtitiis sa isang nakakalason na relasyon. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkilala sa sariling dignidad at sa pagpiling bumangon kahit na ang buong mundo ay tila ba nagtutulungan upang ikaw ay ilugmok. Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala at ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang sakripisyo ng sariling pagkatao. Nang tuluyang magdilim ang langit at magsimulang lumitaw ang mga bituin, pumasok silang tatlo sa loob ng bahay. Ang marahang paglapat ng pintuan sa hamba nito ay lumikha ng isang tunog ng pinal na pagtatapos sa lahat ng pait. Ang tahanang dati ay amoy ng takot at kasinungalingan, ngayon ay isa ng santuwaryo ng pagmamahalan. Ang bawat sugat ay naghilom na, at sa bawat pilat na naiwan, mayroong isang kwentot ng katatagan na magsisilbing gabay sa kanyang bagong buhay. Ang lahat ng dumi ng kahapon ay tuluyan ng nalinisan at sa harap ng bagong umaga na darating, si Clarissa Villanueva ay hindi na lamang isang biktima. Siya ay isang reyna ng kanyang sariling kapalaran, isang babaeng natutong magmahal sa sarili bago muling nagbukas ng puso para sa iba.